Nagnanakaw sa SM North EDSA kagabi, makakapanayam natin ang hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO, Director Carmelo Valmoria. Magandang umaga po, sir. Sir? Hello. Yes, sir. Si Cara David po. Good morning po, sir. Good morning, Cara. Opo. Kay Howie. Good Opo, morning sir. po sa inyo lahat sa katinig ng programa. Salamat po, sir. Ano pong update natin kaugnay po sa investigasyon sa nakawan sa SM North EDSA? Nakilala na po ba yung miyembro ng Umano'y Martilyo Gang na sangkot sa krimeng ito? Yung details kasi doon, hindi natin masabi sa on the air kasi ongoing pa po yung investigations. Pero ang ano doon, 5 to 7 yung nag-commit nung robbery na yun. Saka doon binili yung crowbar at saka martilyo sa loob ng building. Merong hardware po doon. Sir, alam po natin na hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng nakawan sa loob ng shopping mall. Kamakailan lang nagkaroon ng nakawan din sa SM Mega Mall. Hindi po ba nagkaroon ng dagdag na security? Lalo pa alam natin, Christmas season, ang dami-daming tao. Saan po nagkulang, sir? At nangyari pa rin yung ganitong klaseng... Yung meron tayong dinideploy na mga police doon sa lahat ng places of convergence, particularly sa mall. Kasama po doon sa security coverage natin para sa Yuletide season ni Task Force nga niya, tinatawag nga ni Task Force sa Yuletide season 2013. Ang nangyari yung pumasok, wala silang dalang gamit, tapos doon sila bumili din sa loob. So, tinitingnan lahat yung angles ngayon, nireview po kasi natin yung CCTV doon, saka tingnan na rin natin kung ano yung pagkukulang sa nangyari po. I understand magkakaroon din daw po ng bagong patakaran yung mga mall operator kaugnay po sa pagbebenta ng mga martilyo, crowbar at iba pang mga gamit na pwedeng gamitin sa krimen. Yan po ang pag-uusapan mamaya kasi merong meeting mamaya, kanaping hapon na in-invite natin po yung mga mall operators, pati na yung chief security, mag-attend din sila si Chief PNP sa SILG. So pag-uusapan po yung tungkol dito po para ma-inform yung security arrangement sa loob po. Magdadagdag din po ba, sir, ng security personnel sa loob mismo ng mga mall? Kasi, kahit ano namang kagamitan, pwede talagang gamitin para makagawa ng krimen. Pero ang deterrent talaga nito, in my opinion, ay yung dagdag na visibility ng security personnel inside the mall. Yung in coordination sa mga security managers kasi ang arrangement po kasi dyan, meron tayong police assistance desk dyan sa labas ng malls. Pagkatapos doon sa loob, yun na po ang nakadeploy ang mga security guards ng agencies na tinatap po nila. Sa tingin niyo po may pagkukulang or kulang po yung bilang ng security personnel na nakatalaga sa loob ng particular mall na ito? Hindi po natin masabi yan kasi kasama po rin doon sa pagkangkat ng investigation para comprehensive po yung resulta. Sinasama pa rin natin lahat ng factors po. Director Valmoria, meron pong katanungan ng aking co-anchor na si Howie Severino. Howie? Yeah. Director, pag sinabing Martilyo Gang, iisang grupo lang ba to o iba't ibang grupo na gumagamit ng pareho o similar methods? Yung pinag-usapan po natin is yung method po nila. Kaya tinitingnan natin yung gumawa sa Mega Mall noon on the same group dito sa gumawa kagabi. So, yun naman ang tinitingnan po natin. Kaya hindi ko pa rin masabi dahil operational matters po ito. Yeah. So, hindi pa tiyak kung parehong grupo yung... Hindi pa. Hindi pa natin nag-compare pa tayo based doon sa nakukuha natin na pieces of evidence po. Kasi yung SM mismo nag-release po ng statement at tinutukoy nila yung The Martilyo Gang na parang iisang gang lang po ito. Ang sinasabi nyo, posibleng hindi lang isang gang ito, iba't ibang gang na posibleng wala silang connection, gumagamit lang sila ng martilyo. Yung modus pang inano natin na martilyo gang, as of now, definitely hindi pa natin masabi kung the same group yung involved doon sa Mega Mall at saka dito sa North SM dahil inubo pa yung investigation po. Tinitingnan po doon based sa nakukuha sa CCTV po.
Director, nakakapagtaka lang dahil ang alam natin ang mall ay may heavy security yan, maraming nagpapatrol sa loob, maraming tao, maraming posibleng saksi. Bakit po tina-target ang mga mall ng mga gang nito? Kasi ang inano din lang sa mall, tinitake advantage siguro, isa doon yung pag may nangyari, siyempre magkagulo, maraming tao, gaya sa nangyari kagabi, nakipag-mingle agad sila sa ng shoppers po. So ito yung consideration more so na timing po nila na yun nga, maraming laman yung tao doon sa pangyayari. So yung impact nung nung ginawa nga nila, medyo natataranta sila kasi hindi naman nakuha yung ibang display rack. Yung isang display rack na binasag, hindi rin nakuha lahat. So nung nataranta na, sumama na rin sila doon sa mga shoppers po. At paano po sila nakaka-escape kung may mga security naman sa mga exit? Yun po ang tinitingnan natin. Kasama po dun sa investigation yan. Sige, Director, may tanong pa ho yung aking co-anchor na si Cara David. Director Valmoria, sasamantalahin na rin po namin yung pagkakataong ito para tanungin po kayo doon sa isa pa pong issue ngayong umaga naman po tungkol po dito sa bus na bumagsak po or nahulog po mula doon sa southbound lane ng Skyway. Natukoy na po ba natin, sir, or ano po yung iba't ibang anggulo na ating tinitingnan kung bakit po nangyari ito? Ito po bang driver ay under the influence of alcohol or drugs nung ito'y nagmamaneho? Nakatulog po ba? Ano po ba yung mga anggulong tinitingnan na po natin, sir? Wala pa rin tayong resulta kasi ang nag-handle ng investigation, yung Highway Patrol Group, tapos merong support ng Parañaque Police natin. So, tinitingnan po kung ano talaga yung cause na pangyayari nito nung bumagsak yung Don Mariano Transit Bus from the Skyway, heading siya sa southbound nung bumagsak sa kanya yung post van sa baba na doon sa may Armela Compound, Liway West Service Road, Marcelo Green, Parañaque City. So, hindi pa natin sabi kung ano talagang dahilan dito. Okay, right now po, ang bilang po ng casualties o ng patay ay 21. Ilan po ba, may idea po ba kayo, sir, kung ilan po yung sakay ng bus na ito at ilan pa yung nagpapagaling sa ospital hanggang sa mga oras na ito, sir? Hindi pa natin makuha kasi pinadala na. Ang based sa namin, data, 7 yung wounded, tinitingnan pa rin natin kung ilan na talaga yung pasahero kasi ang doon sa close van, isa yung namatay doon yung driver. Aha. Pero may iba pa pong pasahero doon sa closed van, sir? Galing sa bus. Karamihan ng yung mga pasahero mostly doon galing sa bus yung casualties po. So yung closed van po na nabagsakan po nitong bus, iisa lamang po ang sakay nito, sir? Yan ang report na natanggap natin na siya yung binagsakan kaya patay po yung driver. Okay, so mostly mga pasahero po ng bus? Galing po sa bus po. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Carmelo Valmoria, Hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Salamat po, sir. Salamat po.